Alright mga kakabsat. So this week mga kakabsat, itong week na to, dito na sa nangyaring impeachment ni Sara, according dito sa nakita rin natin to, kabsat, no? Binalita rin to, no? Mga senator judges, especially mga DDS senator judges, hindi na pinapakinggan yung testigo, sila NBI agent Kalilong tsaka si Attorney Lotok mga kabsat. Bakit? Nabisto mga kakabsat, senator judges, hindi pinapakinggan ng testigo pero dapat, di ba dapat nakikinig sila? Anyari, meron yung nawawala ng ilang oras. Tapos sila yung magkakasunod-sunod. Ay, alam na di. So pakinggan natin kay Attorney Rene Bueno mga kabsat. Anong paliwanag dito ni Attorney Rene Bueno mga kabsat? Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga viewers at subscribers. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Pero bago tayo magsimula, i-check muna ninyo kung sino yung mga katabi ninyo dyan sa inyong mga kwarto na kasabay ninyong nakikinig sa akin. Pero labas-pasok sa kwarto. Yung iba, 15 minutos na, hindi pa bumabalik o mahigit kalahating oras na, nasa labas pa rin. No? Pakisabihan ninyo. Kung may nakita kayong upuan dyan sa loob ng kwarto ninyo na bakante dahil may biglang lumabas nga, no, sabi saglit pero kalahating oras o isang oras na, nawawala na. Nako, isipin nyo, baka senator judge ang katabi ninyo ngayon. Ayan. Putragista senator judge yan. Matatawa kayo dyan sapagkat pero ang usapan natin ay medyo seryoso, no? Pero nakakatawa o nakakainis tingnan, no? Na kapag ganyang merong pagdinig sa isang kaso ay makikita mo ang judge labas-pasok sa kwarto. Aba, anong klaseng judge yan, no? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang napakainit na issue na sariwang-sariwa dahil kahapon lamang po ito natin nabasa sa mga balita, napanood sa mga news reports ng different television. Ang pagrampa, ang paglabas-masok ng ating mga senator judges sa gitna ng mismong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Actually, umani ng ibang umani ito ng hindi papuri kundi pamimintas sa ating mga netizens. Hindi nila nagustuhan itong ginawang labas-pasok ng mga senator judges. Most of them coming from the minority bloc. So ihanda nyo yung mga ballpen at utak ninyo dahil hihimayin natin ang konsepto ng propriety o yung wastong asal ng isa o dalawa o mahigit tatlong huwes dyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Meron tayong tatlong mahalagang puntos para sa lecture na to. Pero narinig ko din kahapon na sabi ng presiding officer, normal lang daw yan, no, sa isang senator judge na maglabas-pasok, no, sa isang impeachment trial court, no. Pero sa ganang akin parang hindi appropriate or tamang asal yan sa isang judge senator. So ano ba talaga ibig sabihin ng senator judge, no? Kasi kapag nakuupo sila sa Senado, normal na araw, sila ay ang ating mga legislators, tagagawa ng batas. Pwede silang mag-privilege speech, no? Pwede silang makipagdebate o kaya mag-TikTok, no? O kaya maglaro doon sa kanilang iPad, no? During the privilege speech. Kung maalala nyo si dating Senate President Juan Ponce Enrile, ang nasirang Juan Ponce Enrile. Diba? Kapag medyo bored yan sa nagpi-privilege speech o sa debate, nakikita nyo yan, hawak-hawak yung tablet niya at naglalaro ng yung Candy Crush ba yun? Di ba? So natatandaan nyo ba yun? Pero kapag dito, pag nag-umpisa na ang impeachment trial, nag-iiba ang ihip ng hangin. Kasi nagpapasumpa sila sa ilalim ng isang banal na tungkulin. Sila ay nagiging judges o mga huwes galing sa bilang isang legislator, senator. So, para sa akin, parang medyo tumaas pa nga yung level or antas na kanilang karakter dito no? So, ano ang golden rule ng impeachment? Itong proseso na to ay it's actually a political process. Pero ito po ay quasi-judicial din
o parang isang totoong korte ang takbo. Quasi-judicial, ibig sabihin parang korte na rin siya. Talaga, isang regular court. Ibig sabihin, kahit politiko ka, kapag nagsimula ang trial, kailangan mong isuot ang iyong judicial cloak, yung robe mo, o yung kapa mo ng pagiging isang seryoso at patas na huwes. Dapat magseryoso ka, pakikinggan mo mabuti. Kung hanggat maaari nga, huwag mong tatanggalin yung mata at tenga mo doon sa nagte-testify during the impeachment trial. No, dahil kailangan makita mo ang bitaw ng salita niyan, ang kilos, no, yung reaction niya sa mga katanungang ibinabato sa kanya. Ngayon, ano po ang problema sa balita? Nakita natin sina Senator Alan Peter Cayetano, si Robin Hood Padilla, si Camille Villar, si Mark Villar, lalo na itong si Amy Marcos na may kanya-kanyang bersyon ng chasing time sa labas ng session hall. Umabot ng 30 minuto, yung iba 15 minuto, yung iba mahigit kalahating oras, no? Yung iba mahigit 1 oras pa nga daw, no? Ayon sa balita. Nung nagsasalita ang testigo, ayun, isa-isa na nag-aalisan sa courtroom. In particular, itong ang mga nabanggit kong pangalan, no? Na ibinalita din naman talaga sa may time frame pa nga may time frame pa. Grabe. TV station. Shout out. Alam Derek niyo, mga amigos, Perido, shout out. Sa totoong korte, From Caloocan. ang huwes ay biglang tumayo sa gitna ng paglilitis para mag-CR ng 1 oras nang walang recess. Hindi lang call of nature yan. Mistrial ang paksak niyan. Yun lang. Naman yun, 1 oras, kalahating oras ka na sa labas ka ng korte. Pero dahil ito ay Senado, tila naging maluwag ang bentahan ng exit pass. Ayon sa presiding officer, pwede naman daw maglabas-pasok sa korte. Pero alam nyo, parang ang sagwa pag gano'n ng eksena. Nagsasalita ang testigo, nagtatanong ang abogado, iniintay ang kasagutan ng testigo, pero yung huwes mismo, yung judge, siya dapat ang personally nag-oobserba ng mga katanungan, ng mga kasagutan, parang nag-ghosting, nawawala sa kwarto. No? Di ba? Parang, yun ba ang dapat ginagawa ng isang huwes during the trial? No? Bakit napakahalaga na nakaupo ang huwes at nakatitig sa witness? Tinititigan niya dapat yan eh. May tinatawag tayong due process o ang karapatan na makatarungang paglilitis. Paano matititigan? Paano mo pakikinggan? Kung wala ka. Ang mga binibitawang salita ng testigo kung wala ka doon sa loob ng kwarto, sa loob ng hukuman. Alam niyo po, upang makapagbigay ng tamang desisyon, ang isang judge, no? And in this case, ang isang senator judge, ay kailangang makinig sa ebidensya ng live. Dapat na pakikinggan yan in person, live. Actually, pati kilos at tono ng boses ng testigo, dapat yung pag-aralan. Pinag-aaralan ng huwes yan. No? Importante, pati yung pagganyan, pati yung pagtitig sa abogado, pinag-aaralan yan. Alam nyo ba yun? Tinitingnan ang demeanor o ang galaw, kilos. Lalong-lalo na yung emosyon ng testigo. Paano mo malalaman kung nagsisinungaling ang testigo? Kung ang nakakita lang sa kanya ay ang bakanting upuan, no? Kung ang nakakita lang ay yung bakanting upuan ng senator judge. Kasi yung senator judge nandoon sa labas. Hindi naman pwedeng ang upuan ang bumoto sa dulo ng impeachment trial. Ano yung makakaboto ba yung bakanting upuan sa loob ng impeachment trial court? Ay, grabe. Unless na lang may bionic ears ang judge. Parang si Bionic Man. Naalala niyo ba yung programa sa Channel 7 doon? Channel 7 noon na Bionic Man? May bionic ears, may bionic eyes, may bionic nose. Kahit wala siya doon sa mismong lugar, naririnig niya ang mga pinagsasabi ng testigo. Malaking malaking problema yan. No? Sakit ng ulo yan kapag lumalabas sa mga senator judges sa impeachment trial court. Pagbalik nila sa session hall, matapos ng 1 oras, o gawin na natin, sige, kalahating oras na lang nawala yung senator judge. Wag na 1 oras.
Pero may isang oras na nawala ang ilang senator judges. Ayon sa balita. Anong gagawin nila? Pag nawala sila, babalik yan, no? Katulad nung kahapon, pansinin niyo, bumalik. Pagbalik, nagtanong ng tanong. At ang tinatanong nila, yung mismo mga bagay na sinagot na nung testigo nung wala sila sa Ayun loob ng lang. trial court. Abay, ibang klase. Nagsasayang ng oras, nagsasayang ng panahon. Hindi nakikinig, tapos magtatanong. Abay, kung ako ang professor sa isang classroom at ganyan ang estudyante ko, papatuloy ko na. Para lang yan sa isang group project ninyo, kung estudyante kayo, yung kagrupo mong nawala nung nagbe-brainstorming kayo. Tapos pagbalik, kung kailan tapos na yung slide presentation, magtatanong ng, guys, ano nga ulit gagawin natin? Masarap sabihan ng back to page 1. Girl, back to page 1 ka, no? Ang lakas mo makaasar. Di ba parang ganun eh. Talagang naiinis ka. Eh dito, in this case, sa impeachment trial, balik tayo. Ano yung epekto nito sa trial? Ano ang epekto nito sa trial? Eh definitely bawas sa oras. Bawas na sa oras, abala pa sa publiko. Eh kung yung isang private or ordinaryong tao na nakikinig sa impeachment trial, tapos alam niya yung sagutan, no? Tapos ito yung senador na wala ng kalahati o isang oras, bumalik at nagtanong. At ang tinanong ay sinagot na ng testigo. Abay, sinasayang mo yung oras, no? Binabaliwala mo yung proseso. Abay, daig ka ng ordinaryong netizen. Alam niyo po, sa ilalim ng Code of Conduct for Public Officials, sa ilalim po ng Republic Act 6713, ang bawat opisyal ay inaasahang maging professional at dedikado. Dedicated dapat yan. No, ang pag-alis ng walang paalam o kung magpaalam ka man, sabihin na natin nagpaalam, no? Mula sa presiding officer, pinayagan, kinindatan ng presiding officer, no? Ito po ay nagpapakita ng kakulangan sa seryosong pagtingin sa isang makasaysayang tungkulin, sa isang makasaysayang pagdinig. Sabi nga ng isa, trial of the century ito dahil busy presidente ang inaano dito, ang nililitis. Napaka-importanteng public official to, second highest official of the land. At huwag nating kalimutan ang elepante sa loob ng kwarto. Ang balita mismo, ang nagsabi na ang mga senador na pansamantalang umalis ay kabilang sa minority bloc. Binanggit ko na kayo mismo, alam nyo, mga minority bloc members o mga kaalyado o may simpatya sa kampo ng nasasakdal. Agoy. Anong klaseng? Kayo ngayon dapat nakikinig kasi kaalyado nyo yung nasasakdal. Tapos nung nagsasalita yung testigo ng prosecution, isa-isa kayong naglayasan. Dito pumapasok yung issue ng impartiality o pagiging patas. Bakit? Kapag ang ebidensya o testigo ay laban sa kakampi mo, tapos bigla kang lalabas, ano iniisip ng taong bayan ngayon? Sige nga, testigo ng prosecution, nagsasalita, sumasagot sa different questions by the lawyer, tapos bigla kang lumabas sa kwarto. Eh ano iisipin namin? Kami mga ordinaryong tao, iisipin ba ng ordinaryong tao na nag-CR ka lang talaga? O iisipin nila nag-walk out ka dahil ayaw mong marinig? Ayaw mong marinig ang katotohanan. Yun! Ayaw talaga lang marinig katotohanan. Sa batas, ang itsura ng kawalan ng hustisya ay kasing sama mismo ng kawalan ng hustisya. Kapag nawalan ng tiwala ang publiko sa mismong mga huwes, mawawalan din sila ng tiwala sa magiging hatol ng Senado. Maabsuelto man yan o makonvict ang nasasakdal, bawas na o na-destroy na ang tiwala ng taong bayan sa mga huwes na yan. Agree. Na binabaliwala ang proseso. Di ba sana kung mga genius yung iba pa nga dyan. Naku, ewan na lang kung ano. Naku, Rudy, ano ba yan? Sabi nga ni Ate. Nako po, Rudy. Bilang pagtatapos po sa ating lecture for today, ngayong umaga, no? Umaga dito sa Diyos ko Pilipinas. po, Rudy. Ngayon. Nako po. Tandaan po natin to.
ang pagiging senador judge ay hindi po parang panonood ng sine na pwede kang lumabas para bumili ng popcorn, para bumili ng soft drinks, no? Habang nasa kapanapanabik na eksena. Tapos, magpapakwento ka na lang sa katabi mo sa sine pagbalik mo. Ito ay isang sagradong tungkulin sa ilalim ng ating konstitusyon. Hindi po ito isang sine na nanonood ka dyan sa podium, sa mga magagandang sinehan, di ba? Na anytime pwede kang lumabas ng sinehan, bili ka ng popcorn, bumili ka ng soft drinks, tapos pagbalik mo doon sa upuan, sasabihin mo, pare, ano nga ba yung nangyari nung bumibili ko ng popcorn? Ito popcorn, ito soft drinks, pero ka naman, binili naman kita. Kwento mo nga kung ano nangyari the last 30 minutes. Naku po. Rudy, ano ba? Pinahawa na ako dito kay Alfred Guzman, isang vlogger sa Facebook at sa YouTube. Si Alfred Guzman. Naku po, Rudy. Diyos ko po, Rudy. Kung hindi kayang tiisin ang ilang oras na pag-upo upang makinig sa paglilitis ng bansa, baka naman mas gustong maging audience na lang kaysa maging judge. Mag-resign na lang. Huwag ka na maging senator judge. Ayaw mo naman pala makinig kapag ikaw ay gumaganap ng isa sa pinaka-importante mong tungkulin. Sabi, mag-resign na kayo. Huwag na kayo dyan. No? Parang tuluyan ng makumpleto yung 20 o 18 na lang ang mga judges dyan. No? Di ba? Hindi pinaglalaban ninyo yung threshold ng 2/3, yung 24 members of the Senate. Pagkatapos, pag nagkakaroon ng paglilitis dyan, naglalabasan kayo kapag nagsasalita na ang testigo at sinasabi ang katotohanan. Bakit kayo lumalabas? Ayaw nyo marinig ang katotohanan mula sa isang testigo na nag-conduct ng investigation. Ayaw nyo marinig. Tapos kapag testigo nyo na ang magsasalita, napakahigpit ninyo. Definitely, maghihigpit kayo ng gusto. Baka sitahin nyo yung umubo. O kaya bigla lang gumanon. Nako. Dito makikita mo yung yung pagiging bias ng ibang senator judges. Yung iba Kitang-kita talaga. Lawyers for the defense. Yung mga tanong, may kulay ng pagiging partial and biased. Hindi na sila senator judge. Kuha na sila. Defense lawyer. Di ba? So, Diyos ko po, Rudy. mga amigas, salamat po sa inyong pakikinig at sana po ay ma-share ninyo itong ating kwentuhan ngayong episode na to nang malaman naman ng ibang mga tao, ng mga interesado dito sa makasaysayang paglilitis na to na mayroon tayong ilang mga senator judges na hindi marunong gumalang sa proseso ng isang makasaysayang paglilitis. Nandito na lamang po, ito po ang inyong report. Salamat, Attorney Rene Bueno, mga absat. Totoo yun, mga absat, no? Biro mo, senator judge ka. Nagsasalita yung witness. Aalis ka ng 1 oras, mahigit 1 oras. Ano yun? Tapos sabi nyo, nag-CR lang. Ay, Diyos ko, Lord Rudy. Tapos siya pang may ganang magtanong. Putragis, Diyos ko, Lord. Bistado ang kulay. O siya, last topic tayo, mga absat. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Last topic tayo, mga kakabsat, bago tayo mag-end. Here we go.